na Hesus Kristo. Amen. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay dadaon na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At tayo po lahat inaanyayahan tumayo. Tumayo po tayo mga minamahal at bigyan natin ng buong galang ang salita ng Diyos. Nadalhin po na ating beloved Lord and Preacher, Kuya Andy Binyas. Amen. Praise the Lord. God bless you, the beloved Preacher Lito Lumagi. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay, tayo po'y dumalangin. Luminal upang tayo papalain ng ating Panginoon. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat sa dakilang habag at awa mo sa amin sa mga oras na to. Idala mo kami lahat dito sa sambahan upang sambahin, purihin ka namin, Lord. Maraming salamat, Lord, sa habag at awa mo sa amin. Besides, maraming mga may ulan na parang ikaw pa rin nagdala sa amin dito. Salamat for the faith, endurance, sa aming mga makatiran, sincerity in serving you, my God, for the first prayer of our beloved parents in the Lord. Anoint me, Lord, I can do anything without you, my God. Anoint me, give us wisdom, knowledge, and remove hindrances in our midst right now, my God. In Jesus' name, amen. Praise the Lord, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty, our late, our loving God, and the Savior, give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord, and awareness, treasure, and remembering their blessed preaching and teaching, our beloved Pastor Almeida, and beloved Son Pastor Lina Almeida, and a blessing to the whole blessed Almeida family, beloved children, and also I greet my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers, and to all of you, my dearest brothers in Christ, at sa lahat ng mga webcast viewer natin throughout the world na nagsusubaybay sa atin dito sa CDO, GMCIM, CDO, Northern Mindanao live streaming. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sinong pinagpapala? Lahat tayo ay palaging pinagpapala ng Diyos. Kaya hindi tayo pinagpapala, wala na tayo ngayon dito. Kaya bakit naging sustainable ang ating paglilingkod sa Diyos? Because of the blessing, provision that came from our loving God. Kaya siya po nag-sustain sa ating buhay hanggang ngayon. Kaya ang ating target dito, hindi lang yung paglilingkod, kundi ang ating inintay, ang malapit ng pagbalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating final countdown sa paglingkod sa Diyos, ang pagbalik ng Diyos na anytime now. Tutunog ang trumpeta ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng mga handa, sincere at banal, sila lang ang makarinig sa katapusan ng trumpeta ng ating Panginoon. Kaya situit, mga minamahal kong pagkatiran, na tayo po'y laging handa, banal sa paglingkod sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mayroon tayo ginatawag pag-asa sa ating mahal na Panginoon. We have hope in our dearest Jesus, in Christ, our loving God. Gaya ng pangako ng ating Panginoon, ito pong ating pag-asa. Kaya huwag tayo mangluya, huwag tayo manghina, huwag tayo manglulupahipay, huwag tayo mahimagod sa paggawa ng mabuti. Kaya meron tayong tinitingnan ng pag-asa, pagdating hindi na magtagal, malapit na, mga minamahal. Palagpakan po natin Diyos. Kaya hindi pag-ibasa, the book of Titus, chapter 2, verse 13, then 1 Thessalonians chapter 5 verse 9 and 8. Sige, una mo muna yan. Praise the Lord. Sa aklat ng Tito, Kabanata 2, ang talata ay 13. Nahintayin niyong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Palakpakan po natin ang Diyos. At hintayin, looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Yun po ang ating tawag na pag-blessed hope. Mapalad na pag-asa ang palagi nating tinitingnan at tinihintay ang pagbabalik ng ating Panginoon. The glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ, in the air. Yan ang itawag na during the rapture time. Yan ang hinihintay natin. Yan ang inaasam-asam natin. Amen ba?
Kung bakit tayo nagpatuloy naglingkod sa Diyos, kabila na maraming pagsubok, maraming mga intriga, maraming mga iba-ibang klaseng mga discouragement ng kaaway, kung hindi siya makapatinag sa atin, bakit po mayroon tayong tinitingnan na pag-asa na pangako ng ating mahal na Panginoon? That someday, we will be in the Lord forever and forevermore. Palakpakan po natin, Diyos, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, na pangaswerte tayo sa Diyos mo Crusade. Tayong totoong iglesia ng Diyos, ang ating beloved parents ng Lord, ay totoong mga lingkod at propeta ng ating mahal na Panginoon. Maraming mga nagsasabi, mga man of God, sa ibang mga bansa, sa Amerika, maraming alam sa Biblia, cover to cover, kabisadong bersikulo. But with regards of the doctrine at pag-intindi sa paglingkod sa Diyos, ang ating beloved parents, Lord, hindi siya nagkamali. Tama ang kanyang paniniwala, paninindigan sa salita ng ating mahal na Panginoon. Dahil sometimes may nag-lecture sa amin nga bishop from America, napakaganda ng mga kanyang mensahe sa amin, and now it's give us more wisdom. Theoretical, spiritual heart, talagang napakaganda. Ngunit with regards of the doctrine of the ng pagbalik ng Panginoon, the rapture, hindi na kaya mapunto kung kailan darating ang Diyos. Hindi, wala naman talaga nakaalam kung kailan darating ang Diyos. No one know it, even the angels. Wala nakaalam, only the Father. Amen ba? Walang tao nakaalam sa balik sa Diyos, even the angels, kundi ang Ama lamang nakaalam kung kailan siya babalik. Kaya dito, maghanda po tayo. Kaya itong biniwan ni Tito from Apostle Paul nga palagi nating titingalain. Tingalain natin palagi, tutukan natin, titingnan palagi natin yung ating mapalad na pag-asa, ang pagbabalik ng Panginoon diyan sa alapaa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa pagtingin natin palagi, kailangan ito ay mamuhay tayo na mayroon kabanalan. Amen. 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 Ito po ang the preaching contrast. The blessed hope and with the worldly focus. Contrast meaning ang kakaiba ng pagpapalad na pag-asa at with the worldly focus. Bilang Kristiyano, ang ating pinaka-target primary na gawin natin sa buhay, kundi palagi natin titingnan ang ating mapalad na pag-asa. Ngunit, kakaiba ito habang dito tayo sa lupa. Contrast sa mga worldly focus. Ang ibig sabihin, habang dito tayo sa lupa naglingkod sa Diyos, habang tinitingnan natin at pinapaabot natin ang ating bulahan, ang ating mapalad na pag-asa, kailangan dito ka sa lupa, huwag mo itingin ang imong isipan, i-focus sa mga worldly ng mga bagay. Kaya pag dito ka sa lupa, we are surrounded by iniquity. We are surrounded, napalibutan tayo ng kasalanan sa lupa, worldly affair, napakaganda tingnan ang sanlibutan. Mainganyo tayo minsan pag palagi natin, pag tayo tumitingin. Kaya gamitin natin mga mata natin sa pagtingin namang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Kaya itong mga mata mo, palagi mo itingin ito sa mga worldly, ipupokus mo sa mga worldly, sa libutan ng mga bagay. Minsan, ang Kristiyano mapipailure, mababihag ng kaaway. Mawala ang iyong focus sa ating mahal na Panginoon, na mayroon pala tayong papalad na pag-asa sa langit pagbalik ng ating Panginoon. Minsan, mapupokus tayo sa mga magandang bagay sa sanlibutan. Paninisip natin, how about my future someday? Ano ba mangyari sa aking pagdating ng araw sa lupa kung ganito lang hanggang ngayon ang aking buhay? Minsan, mapiktuan ang Kristiyano. Amen? Minsan, ano ba ang buhay ko? Naging lusyang ako sa libutan. Wala na mo kabuhay-buhay. Wala naman ako kaarte-arte. Ang sanlibutan na mga ganda nila. Ang ganda ng mga damit. Ang ganda ng mga tingin. Grabe ang mga purma nila sa mukha. Ako, lusyang pa rin. Minsan, pag i-focus mo ang imong paningin sa mga worldly, makalimutan mo na mayroon kang gitawag na primary na bagay nga dapat mong gawin, nga doon mo itutok, itingin ang iyong mga mata, yung kanyong pag-asa na mapalad na pag-asa, mga minamahal. Amen! Dahil sa lupa, maraming mga problema. Amen? Sabi nga, iniquity shall abound, and the love of many shall wax cold.
Ang iniquity daw dumarami. Iniquity shall abound. Ang kasalanan sa sanlibutan ay dumarami. Amin ba? Kaya yan ang dahilan, the love of many shall wax cold. Ang pag-ibig ng karamihan ng Kristiyano ay manglalamig. Manglalamig. So hindi na ganahan sumamba ng Miyerkules. Marami na siyang rason, kaya madali lang naman matapos yung Wednesday service. Kaya hindi na ako dadalo, Biyernes na lang. Biyernes, pagod din ako, may trabaho ako sa sunod na araw. Kaya Sunday na ako. Kaya dandahan ka na binibira ng kaaway. Because your focus is worldly. Pero kung yung focus mo spiritual, yung mapalad mo na pag-asang pagbalik ng Diyos, kunin ka sa lupa. Dahil pagbalik ng ating Panginoon, pag maiwan ka dito, hindi ka madala sa rapture, yung caught up, sa Bisaya lalim. 7 years, great tribulation, grabing kahirapan. Hindi mo kaya kagatin yung siko mo sa gabing kahirapan. Hindi basta-basta yon. Pag maiwan ka dito, imagine 7 years. How could you bear that? Sinong tao mag-agwanta niyan? Wala. 7 years. Nagkaroon na nga ng COVID, halos mag 2 years. Gabing tao, hindi na maintindihan eh. Maraming namatay. Maraming naghirap, maraming nawalan trabaho, nawala ng pamilya, nawala lahat. How much more kung 7 years, great tribulation will happen in the earth. Paano ka maligtas? Sa time na yon, that is wrath of God. Punishment to all unbelievers. Yung wala sila magpakabana sa paglingkod sa Diyos. Even Christians, naiwan sila dahil hindi na binigyan pansin, natutukan palagi ang kanyang papala na pag-asa, ang kaligtasan ng pagbalik ng ating Panginoon. Pag maiwan ka dito, paano mo matsalis ang buhay mo? Nga sabi ng Biblia, Revelation chapter 20 verse 4, nga kung maiwan ka sa rapture dito, 1% na lang kaligtasan mo kung magpapugot ka ng liig, beheaded. Kayon, magwanta mo, makaya mo ba yan? 7 taon, nahabulin ka ng mga sundalo, wala ka mabili na pagkain, wala ka lahat. How could you bear that? Pag maiwan ka sa rapture, imagine mga minamahal, isipin nyo yan. Kaya kung panahon nagpalamig-lamig ka ngayon, di ka naging sincere. You're always focusing the worldly things this earth. Bakit someday, magmahay ka, magsisi ka, huli na. Di pagbalik ng Diyos, wala nang pagsisisi. Di wala na yung grasya ng Panginoon. Pag wala ng Kristiyano dito, na rapture na sila po'y maligaya na sa piling ng Diyos sa kalagitan. Ang darating sa lupa, wrath, sumpa. Sumpa. Hindi na makikinig ang Diyos sa panawagan ng Kristiyano. Bakit? Matagal ang panahon, pinangaring Banghilyo, sinabi na ng mga preacher, tinuro ating beloved parents in the Lord, nga mga Kristiyano, magsinsiro, magpakabanal, magtapat, maglingkod sa Panginoon, upang pagdating ng Panginoon, sigurado, marinig na itong rumpita, masama tayo sa kalangitan. It should lead a life of holiness and goodness as believers, strive to live in a way that honors Christ. Magdadala sa atin sa buhay na may kabanalan, kabutihan, bilang Kristiyano, strive. Pagsumikap na mamuhay sa daan na tayo makapalugod sa ating mahal na Panginoon. Not focusing this word, but always looking for that blessed hope, the appearing of our great God, Jesus Christ in the air. Palakpakan natin Diyos. Amen? Pag-ibasa sa 1 Thessalonians, chapter 4, verse 16. Anong sabi diyan? Praise the Lord. Balik ng Diyos. Sa aklat ng unang Tesalonica, Kabanata 4, ang talata ay 16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pagkakak ng Diyos. At ang mga nangamatay kay Kristo
ay unang mga bubuhay na maguli. Amen. Praise the Lord. Diretso, diretso. Sa 17, kung magkagayoy, tayo nangabubuhay, na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Palakpakan natin, Praise the Lord. Diyos. Yan ang pagbalik ng ating Panginoon. For the Lord Himself shall descend, bababa, galing sa langit, with a shout, sigaw, with the voice of the archangel, and with the trump of God, trumpitan ng Diyos. Yung mga namatay kay Kristo, una silang babangon in the grave. Yan sabi ng John 5:28, marvel not that the grave will open, and the dead in Christ shall rise first. Silang una magising, mabangon sa libingan. The city then which we are alive, kita nga mga buhay, remain na natili shall be caught up, i-rapture tayo, together with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and we ever be with the Lord. Palagpakan natin, Diyos. Kita na buhay, nga handa, ready, i-rapture tayo ng Diyos. We'll be caught up. Lahat together with them in the clouds, sa alapaap, sa lubungin tayo ng Panginoon, to meet the Lord in the air. And shall we be forever with it. Tayo kasama na natin ang Panginoon sa walang hanggan. Papalakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang ating mapalad na pag-asa, mga minamahal. Kung naghihirap ka ngayon, may problema ka ngayon, may karamdaman ka ngayon, wag mo isipin yan. Isipin mo, i-turn pag-isip mo, Lord, bahala na anong mangyari sa buhay ko ngayon. If I'm suffering these trials, problems in my life, basta as long I have faith in you, I am your child, you are my Father in heaven. You have a promises to us. May pangako ka sa amin. Ito lang ang titingnan ko palagi, yung malapit mo ng pagbalik. Magpakabanal ako, may sincero ako, sambay kita palagi, purihin kita, gawin yung kalooban mo, bahala na anong mangyari sa mundong ito. Mawala na ko ng lahat, hindi lang mawala si Kristo sa puso ko. Kaya ang lahat ng bagay sa lupa, wala kang madala, masunog lahat ang bagay sa lupa pagdating ng panahon. After the rapture, lahat ng bagay madisolate sa lupa, mawasak, matunaw, lahat ng bagay wala kang madala. Mga minamahal, hallelujah. Kaya habang may buhay, may hininga tayo, may kalakasan, may pagkakataon tayo, maglingkod sa magpakainip, ito na ating pinakamapalad na pag-asa. Wala nang iba ang pagbalik ng ating mahal na Panginoon. Kailangan marinig mo ang trumpita ng Diyos. Marinig natin ang trumpita ng Diyos. Hindi mo marinig ang trumpita. I'm sorry to tell you, napakahirap maiwan ka sa lupa. Who that great wrath, 7 years of great tribulation, walang magakaya. Amen? Amen? Kaya sabi ng Romans chapter 8 verse 1, wala nang kondemnasyon sa mga taong Kristiyano na lumalakad sa Espiritu, hindi sa laman. Kaya mayroon ditong itawag na comparison. Sabi mo, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but the Spirit. Ngayon, kung lumalakad ka pa sa laman, ano yung laman? Alam nyo ba kung anong mga salaman? Yung lumalakad sa laman? Alam nyo ba yon? Sino nakaalam? Basahin natin. Galatians chapter 5, verse 23, siguro yon. Unahin mo muna sa 19. Galatians chapter 5, verse 19. Praise the Lord. Sa aklat ng Galatia, Kabanata 5, ang talata 19 hanggang 23. At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito, pagkikiapid, Yun ang laman una. karumihan, Karumihan. kalibugan. Kalibugan. 20. Pagsamba sa Diyos-Diyusan,
pangkukulam, mga pagtataniman, pagtataniman ng galit, mga pagtatalo, pagtatalo-talo, mga paninibugho, silos, mga pagkakaalitan, mag-away-away, mga pagkampi-kampi, kampi-kampi, kahit masamang isa kampihan, mga pagkakabahagi, division, mga hidwaang pananampalataya. iduwang panampalataya, 21. Mga kapanaghilian, panaghilian, mga paglalasing, mga palasing-lasing ka pa, mga kalayawan, kalayawan sa sanlibutan. at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinapapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay Sigawa sa iyong bagay ay hindi magsisipagmana ng karya ng Diyos. ay hindi magipagmana sa kaharian ng Diyos. 22. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, Yun, katuwaan, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, Magkumbaba. kagandahang loob, mabait, kabutihan, pagtatapat. 23. Kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong mga bagay ay walang kautusan. palakpakan po natin ang Diyos. Itong the 9 fruits of the Spirit na naman, ito po ay manatili sa puso natin. Kailangan makita ito sa ating, mapipicture out mo to sa sarili mo kung ito bang siyam na bunga na nasa puso mo ba? You know? But the fruit of the Spirit is love. Bakit hindi fruits? Dahil isa lang espiritu, ngunit ito'y mamunga. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against us there is no law. Maliban dito, walang batas. Walang batas. And they that are Christ have crucified the flesh with the affection and lust. Kaya, miniako na ng Panginoon. Nagpapako ng Panginoon sa laman upang wasakin ang gawa ng laman, kasalanan sa lupa. Kaya wala nang batas ito. Ito po'y abstract. Hindi mo makikita. That is in the inward part of every Christian. The Holy Spirit. Pag ang Holy Spirit nananahan na sa puso mo, you are a Spirit-filled Christian, makita itong siyam na bunga sa buhay. Pag nakita ang siyam na bunga sa buhay, wala ka ng pag-alinlangan. You are so ready now to face the Lord pagdating ng Panginoon. Pagtunog trumpita, ready na yung puso mo dahil yung siyam na bunga ng Banal na Espiritu nasa puso mo na. You are not walking in the flesh, but you are walking in the Spirit. Kaya mga minamahal, sabi nito, pag lumakad ka pa sa Romans 8:1, there is now no therefore condemnation in Christ Jesus. May dugtong, who walk not after the flesh, but of the Spirit. Hindi ka na ikondinahan. Hindi ka na parusahan. Hindi ka na silutan ng Diyos. Wala nang condemnation sa iyo. Kaya Kristo ka na. Kung hindi ka lumalakad sa laman, lumalakad ka sa Espiritu. There is therefore now no condemnation to them, sa mga which are in Christ Jesus. Kama, who walk not after the flesh, kama, but after the Spirit. Kaya ang paglingkod sa Diyos, hindi ito basta-basta, mga minamahal. Uminsan ang Kristiyano kumpiyansa. Matagal na akong Kristiyano, matagal na. Alam ko ng lahat ng mga kautusan na. Nagbibigay ako, lahat ginagawa ko na. Wala, hindi natin, we cannot boast that. Nga alam na natin lahat ang kalooban ng Diyos. Pero minsan, makalimutan na rin, sa puso natin, hindi nananahan ng banal na Espiritu. Pag wala kang pag-ibig, useless ang lahat. Amen. Hindi kayo magkasundo sa iyong tahanan. Palagi kayo nag-aaway, palagi kayo nag-iinggitan, palagi kayo nagtalo-talo. You are walking in the flesh, sa laman. You are not walking after the Spirit. Hindi namumunga sa puso nyo ang banal ng Espiritu, the siyam na bunga ng banal ng Espiritu. Yan ang basihan
There is now no therefore condemnation in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. The Spirit that will in your heart will give approach of the Holy Spirit. Mamunga ito. Yan ang basihan, mga minamahal, na hindi ka na ikundina sa impyerno. Tagalangit ka na. Kung wala ito sa atin, delikado ang buhay natin, mga minamahal. Delikado. Kaya, anytime now, babalik ang Diyos. Dahil tinawag tayo ng Diyos, hindi po para sa salot, kundi tayo po'y iligtas ng Panginoon pagdating ng araw. 1 Thessalonians chapter 5, verse 8 and 9, pakibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Tesalonika, Kabanata 5, ang talata ay 8 hanggang 9. Datapwat palibasay mga anak tayo ng araw, magpigil tayo na isuot ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig, at ang maging turbante ay ang pag-asa ng kaligtasan. 9. Sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang Diyos. We are called not appointed to wrath, galit ng Diyos. Kaya ang pagbalik, pag after the rapture, yung 7 years great tribulation, yan ay galit ng Diyos. Puot, galit. Sa English, wrath. For God had not appointed us to wrath, hindi sa galit ng Diyos. Hindi sa puot ng Diyos. But to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Kundi tayo makatanggap ng kaligtasan sa magitan ng ating Panginoong Kristo Kristo. Ngunit sa 8, basahin natin balik. Verse 8, anong sabi dito? But lead us lahat tayo, who are of the day. Sa araw tayo, ibig sabihin, lumiliwanag. Be sober, pagbantay. Putting the breastplate of faith. Ilagay natin itong breastplate of faith palagi sa ating dibdib. And love, palagi may pag-ibig. Kaya love your wife, love your children, love your husband, love your fellow Christian, love the workers, love everything. Especially love the Lord. Importante yan. And love your enemy. And for an helmet. Helmet. Kaya bawal magmotor na walang helmet. Kaya ang helmet, protection yan sa iyong kaligtasan. Madisgrasya man ka. Bahala na masira motor mo, basta ang ulo mo hindi mabiak. Amen? And the hope of salvation, pag-asa ng ating kaligtasan. Kaya hindi tayo tinawag para sa galit ng Diyos, puot, wrath, kundi tayo makaangtanggap ng kaligtasan sa mamagitan ng ating Panginoong Kristo. Ano yun? Yung pagbalik ng Panginoon, yun ang ating kaligtasan, mga minamahal. Yung hindi ka lumakad sa araw, hindi ka nagliliwanag, hindi ka nagbantay, wala kang breastplate of faith, wala kang pag-ibig, wala kang helmet, hindi ka palagi wise, hindi ka palagi handa, at wala sa iyong pag-asa ng kaligtasan, sayang lang ating balik-balik na hindi mo iniisip the hope of your salvation. Ang pag-asa ng kaligtasan. Isa lang ang ating mapalad na pag-asa, ang pagbalik ng ating Panginoon. Ipagtrabaho natin ito, mga minamahal. Ipagtrabaho. Call to action. Tinawag tayo para aksyonan natin. Gawin natin. It's a call for a life to faith, buhay na may pananampalataya, may pag-asa, mabuting gawa. Bilang Kristiyano, igir na igir tayo na hinihintay natin at tinututukan palagi natin, tinitingnan palagi natin ang ating tagapagligtas, ang pagbalik ng Panginoon sa dako ng alapaap. Sunduin tayo doon sa kahanginan, mga minamahal, hindi na magtagal. Anytime now, babalik at tutunog ang trumpeta ng Diyos. Mga minamahal, hindi basta-basta ang kaligtasan.
Minsan magaramdam ka na ng pagod. Mapapagod ka na. Wednesday, gastos pamasahe, magbigay pa. Friday, magdamag, pagod. Sunday, ang haba ng gawain, mainit. Diyan, mababagot ka na. You're losing your temperance, faith, and endurance. Kung hindi mo alam, sabi ng Biblia, the hope of salvation. Ang pag-asa palagi ng kaligtasan ng isipan mo para matabunan, matakpan yung naramdaman mong emosyon sa puso mo bilang tao. Hindi ka lalakad sa laman, kundi lalakad ka palagi sa Espiritu. Bahala na nangyari sa buhay ko. Basta importante, pagbalik ng Diyos, marinig kong trumpeta, goodbye lupa, goodbye lahat, goodbye everything. You have to face the Lord in heaven. Then sabi niya sa kanyang pagbalik, mukhaan, makita na natin ang Diyos. Ngayon di tayo makita mukhaan ng Diyos, mamatay tayo. Pero pagdating ng pagbalik ng Diyos, mukhaan, makikita natin mukhaan, face to face ang ating Panginoon. Dahil bakit? Tinubos na tayo. Pagtunog trumpita, the Bible say, we shall be changed. Magbabago tayo. Kaya yung ating masisirang katawan, corruptible body, immortal body, will be changed into incorruptible at immortal. Kaya kaya na nating tumingin harap-harapan ng Diyos. Dahil katulad na po tayo ng mga anghel, kaya na nating tingnan ang Panginoon. Kaya bakit? Immortal na tayo! Hindi tayo immortal. Immortal na tayo. Bakit? Tinubos tayo ng Diyos sa lupa, nagpakabanal tayo, naging sincero tayo, nananaan sa puso natin yung siyam na bunga na balang Espiritu. Hindi tayo naglakad sa laman, kundi tayo naglakad sa Espiritu. Kaya ang Diyos, kinuha niya tayo sa lupang makasalanan. Hindi na tayo mamatay pag sa piling tayo ng Diyos. Dahil pagbalik ng Diyos, di ba, yung ma-open yung libingan, mauna nga yung mga patay. Mauna pa yung mga patay, mabangon. Nilipad, tayo na buhay na nanatili. I-caught up, i-rapture, kunin tayo ng Panginoon. Dalhin sa alapaap, naghihintay ang Diyos sa kahanginan. Salubungin tayo na Lord, and we shall meet the Lord in the air. Gaano tayo ka-espesyal sa harapan ng Diyos, mga minamahal. Kayong pag-espesyal na yan, pag-precious na yan ng Diyos para sa atin, bigyan natin ng malaking halaga, mga minamahal. Bigyan natin ng malaking halaga. Wala lang pinakamalaking halaga sa lupa, kundi ang kaligtasan natin. Okay. We go to school for our hope someday, for our career. To have a job, to have a work, to earn money, okay po yun. That is all material things. But fokusan mo ng pinakauna. Your priority, your primary objectives is looking always to that blessed hope and the appearing of our great God and Savior is in the air. Yun palaging ating unahin, bigyan focus, not in worldly pain, not walking in the flesh, but walking in the Spirit. Mga minamahal, this is a wake-up call for us. Hindi na magtagal. Itong lupa na to, mawala ito. This earth, everything will be desolate. The water will become blood. And the sun, the moon will not give her light. And the sun, it give us a very fervent heat. Grabing init. Lahat ng bagay sa lupa, matutunaw. Everything will be melted because of fervent heat. Kaya pagbalik ng Diyos, dapat hindi natin ito maramdaman. Dahil pag wala, hindi ka nadala sa rapture, itong pinagsabi ko, maramdaman mo to. Bikot ang pagbalik ng Diyos, harap sila, galit na, puot ng Diyos. Last verse, ulitin ko lang. Thessalonians chapter 5, verse 8 and 9. For we are called not appointed to wrath, hindi sa galit,
back to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. That is our only hope, the appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Magmana tayo ng langit buhay na walang gan. Yun natin pinaka-target, mga minal. Palakpakan po natin, Diyos. Awitan natin, Panginoon. Hallelujah. Singgit, hallelujah. Be filled with the Holy Spirit. Sikapin mo sa gabi ito. Mapuspos ka ng banal na Espiritu. Upang maghari sa puso mo ang siyam na bunga ng banal na Espiritu. The Bible tells me when after 18, every night and Every chain storms sa bright or sunny day. Today is the last day. Oh, today Is the last day. is the last day. The Bible tells The me Bible tells me you must be ready we must be ready every night. every night and every time. Every day. The storms of rain or sun. God has promised. Oh, God has promised that He will come He will come again to take His people, His people. those faithful people, Hallelujah. and we will live with Him. We live with Him Someday in heaven. someday in heaven. Every now and then. Today is the last day. And you can hear and see throughout this world crisis and problems, deaths and crime. Hallelujah. But the faithful people remains the same. Sing it. God has promised that He will come again. Jesus. Hallelujah. The time of rapture. We must be ready from day to day. God has promised. God has promised that He will come again to take His people, those faithful people, and we will leave this world in the time of rapture. You must be ready. Hallelujah. From day to day. God has promised. Hallelujah. You must be ready from day to day. Today is the last day, and you can hear and see throughout this world crisis and problems, deaths and crime. But the faithful people remains the same. God has promised that He will come again. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
time of rapture, In the time of rapture, you must believe. From day to day, God has promised that He will come to take His feet. In the time of rapture, you must be ready from day to day. God has promised, God has promised that He will come again. Sing it, hallelujah. Abutin mo ang puso ng Panginoon. Mapunuan ka ng presensya ng Diyos. Mapuspos siya ng Balang Espiritu. Mananahan sa puso mong presensya ng Balang Espiritu. Must be ready from day to day. God has promised that He will come. Salamat, Lord, sa pangako mo. In the time of rapture, from day to day, we must be ready. From day to day, we must be ready from day to day. In the time the rapture will take place, sing it. Abutin mo ang puso ng Panginoon. Ipaabot mo sa Panginoon yung pagsigaw. Ka Lord, gusto ko pagdating mo kasama ko sa langit. Balaan ako, Lord, tulungan mo ako. I want to go to heaven someday. Ayaw kong maiwan dito sa lupa. Hindi ko kaya, Lord. 7 taon na grabing galit mo sa mga tao na hindi na kumikilala at naglingkod sa iyo. Lord, pangawakan mo ako sincero. Hindi ko maiwan sa rapture. Hindi ko kaya maiwan 7 taon. Hindi po taking for granted ang kaligtasan. Ginatrabaho ito. Pinagtatrabaho ho ito. Itrabaho natin ito. Gawin, itrabaho. Sinseridad, pakumbaba, pag-ibig. Na palagi natin madamang presensya upang manahan palagi sa puso natin ang banal ng Espiritu. At ito'y mamunga ng siyam na bunga ito. Kaya huwag ka magpalamig-lamig. Huwag ka magkampante. Huwag ka mag-relax. Habang may panahon, may buhay ka pa. Pukusan mo to ang pagtingin mo sa ating Panginoon. Anytime now, babalik ang Diyos. Tutunog ang trumpeta. Kailangan siguraduhin mo marinig mo itong trumpeta. Mga minamahal, itaas yung kamay. Ipikit ang mata. Lahat tayo taos pusong manalangin sa Panginoon. Talk toward Jesus sincerely and heartily. Manalangin tayo. Kausapin natin Diyos. Hallelujah. Lahat tayo, isalab sambahan, walang isimtin. Kailangan malaman ng Diyos yung puso natin sa araw na to. Ikaw ba'y lumalakad sa Espiritu o lumalakad ka ba sa laman? Nananahan ba sa puso mong siyam na bunga na balang Espiritu o baka nananahan yung gawa ng laman?
Mga minamahal, pagdating ng panahon, walang sisihan. Magsisi man tayo, huli na. Ngayon ang oras ng pagsisisi. Oras ng paghinulsol sa Diyos. Talikuran ang gawa ng laman. Mananahan sa puso natin ang siyam nga bunga. Mahal ng Espiritu. Opo, mahal na Panginoon, nandito kami sa harapan magsusumamo. Nagpapakumbaba, nagsisisi. Sa lahat namin nagawa nga hindi mo nagustuhan kalikuan sa lupa. Hindi pagkamatarong. Minsan nagpupukus kami sa kalibutan. Malimutan namin pagtingin sa iyo. Nabibihag pa kami minsan sa aming paningin sa sanlibutan. Anak mo kami, Lord. Wala nang kondemnasyon. Dahil kami sa iyo, ngunit pag lumalakad kami sa laman, hindi kami makasigurado. Kahabagan mo kami. Patawarin mo kami, Lord. Guide us. Help us, Lord. Pangawakan mo kami. Patawarin mo kami. Gawin mo kaming matuwid, banal sa harapan mo. Palaging handa sa iyong malapit ng pagbalik. Pangawakan mo kami. Pagalingin mo kami sa mga karamdaman, lahat isang problema, pagpapalain mo kami lahat sa material, financial, physical, hingit sa spiritual. Lord, hold us tightly in serving, my God. Tulungan mo kami. Yung mahina kami, ikaw lamang malakas, Lord. Pangawakan mo kami. So nagdalangin, dalaberes in the Lord, palangini kami tanan sa gabi ito sa pangalan ni Jesus. Singgit, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus. Patong kami sa ulo, isa nakataas, na tayo mag-rebuke with all power and authority. Yes, opo, malibabang kapangyarihan mo sa aming kalagitnaan sa basan nito, sa dalangin namin, beloved parents and Lord, beloved noble pastor, Prince Almeida, and time prophet, beloved San Pastor Almeida, beloved children, ibaba ang kapangyarihan mo sa amin sa dali ito. I bind the pop darkness, demons, improve the sickness and diseases, cast out from the children, the might of Jesus. Be healed, be healed, be healed of the problem, is vice versa. Remove their weaknesses in their heart, poverty, bless them, someone being strong to the power, might, Lord, being spiritual sila. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, Jesus' name. Bless them right in Jesus' name. Amen, Pastor Lord. Palakpakan natin ng Diyos. Amen. Lahat tayo tumayo. Taas yung kamay. Tayo po'y lumukso. 3 beses, malakas ka singgit. Hello, Pastor Lord. Hello, Pastor Lord. Hello, Pastor Lord. Amen. Na mahal, magpakalakas, magpakatatag, mapatuloy maglingkod sa Diyos. Ayaw pag-absent, Friday, Sunday, magpakainit, magdala ng bunga, gawin natin ang kalooban ng Diyos, magpakabalaan. Of course, kailangan po natin magbigay sa gawain natin, Panginoon. Kumplituhin natin ang pagsunod sa lahat ng kalooban ng Diyos upang tayo lahat ay pagpapalain ng lubusan ng ating Panginoon. Dahil hindi na magtagal. Sabi nga magpakatatag, magpakainit, because our salvation is draweth nigh. Napakaduol na ang ating kaligtasan. So manindog tatanan, mga minamahal, yagin sa boxes at mga pledges dyan, puti nga box o sa TV program, at ang pula ay sa maginahinay na ta, bigay ng mga pledges natin para sa ating chapel, sa ating lupa, mga minamahal, para bang malayo na, makaipon na tayo mga pledges natin, tabang ka mo sa gawain ng Diyos, hindi natin kaya. Kaya hindi ito gatos ang gastusan, milyon ito, mga minamahal, magtabang kita, para gusto natin magkaroon tayo ng sarili, may lupa na kita. So, mag-pledges na kita tabang para hinahinayon na to, pilingan, bakuran, kuralan na to, hinahinay na. Hinahinay, in the near future, hindi pambalik ang Diyos. Magkaroon tayo ng sariling chapel sa ating pagninguha, pagpaningkamot, maminamahal, no? Huwag kayo maging bukas kayo sa palad para kayo pagpalain ng Diyos. Kaya hindi tayo madalang kwarta sa langit pag mabalik ang mga 666. Hindi balik. Wala yan. Habang ngayon, may pagkataon tayo, tutulong tayo sa gawain ng ating Panginoon. Kaya para mayroon tayong safety nga shelter ang ating chapel, sariling atin. Hindi na tayo problema, hindi tayo sige bayad kada bulan. Ato na kagalingon. Kaya papalain tayo ng ating Panginoon. Amen ba? So, wala ibang magtinabangay, ni kita lang gyapon tanan. Kaya manindog tatanan, isuon ko sa ating closing prayer. Itong beloved Brother Dante Makapayag, ipagparin niyo po ang ating closing prayer. Praise the Lord. Hallelujah. Tabangan talingkuranan, mga mahal. Praise the Lord. Amen. Nagkatwisyo po, Order Preacher Aliminyas. Tayo magpasalamat sa Ginoo na mahal, magnalangin. Hallelujah.
O labing kamahanan, sa ngalan mo, Kristo Kristo, kami nagpasalamat, Ginoo, ni malang tigong panibahon bago na natapos, ning midweek service, Ginoo, salamat sa imong gahom, sa imong presensya, nga sa kanunay, ika nagapahinumdum sa imong anak, malipay, madasigon, magtambong, ni malang tigong panibahon, Ginoo. Salamat, Ginoo God, gikan sa pagsugod sa MC, sa mapagdaig, sa J4, sa Sulim, mga awitan, ikaw nagadihong, nagatagbo, Ginoo, sa imong presensya, sa imong gahom. Nalaging kasabot, bisan pa, Ginoo God, kaya magpasalamat usab sa mga buhing kadaugan sa imong anak, testimonyo mga napaminawan, nga nahatag sa kalipay kadasig, Ginoo Jesus, matagos sa kanamo, Ginoo, bisan pa, Ginoo Jesus, sa malwiton, sa bebet single and youth choir, Ginoo, hallelujah, beloved Jesus finest, Jesus choir, pasabot sa paghatag, sobra insakto paghatag, nga kanunay ka nagpasabot, ni mo sa tubatag mo kini tuburan sa tanang panalangin, Yes, Ginoo, hallelujah. hallelujah, bisan pa sa imong pulong, nagdala sa imong boss nga alagad, ikaw nagapanalangin, Ginoo, ning mulahan nga paglaom sa imong paabot sa pagbalik niya, Ginoo Jesus, hallelujah, dala yung kaswig tapusan, ikaw nagpanalangin sa espiritual bayhanan sa imong anak, Ginoo, salamat, there's Jesus, ikaw magkapatuhop sa mga kasing-kasing, nga di mo ba yung tawang, there's Jesus, bisan pa kami nagahangyo, nangamuyo sa imong kamahanan, nga lalo, pag-amos sa imong ginikamal, pastor, evangelist, wellness na namin, Badil, San Pastor, Ginoo na sa langit na, Ginoo sa Kristo, God, Ginoo sa Biblia, Hallelujah. kaunting, paingon sa mga tigumanan, sa mong pagmamauli, imong gahom, presensya kalipay, kadasig, ang gugmag kalinaw, Yes, magikuban sa hallelujah. mong palimalay, kabagabantay sa kadalanan, Lord. ilayo kami sa katalag manisil kami dahil Ginoo, Ginoo talang pasalamatan, di sa mga gamahan ngalan, sa lang sa Kristo, Amen. Amen. Maglamanaway kita mahal. We love you in the Lord. And the rest Jesus loves you all. Yes, I love you. Of the Lord. Yes, I love the Lamb of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the Lamb of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love. Yes, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord.